Please turn with me to Mark chapter 10, verse 46 hanggang sa 52. Mark chapter 10, verse 46 hanggang sa 52. Ang sabi po dito mga kapatid, at dumating sila sa Jericho. Habang nililisan niya ang Jericho kasama ang kaniyang mga alagad at ng napakaraming tao, isang pulubing bulag, si Bartimeo na anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazareth, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Tumigil si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, "Matuwa ka, tumayo ka." Tinatawag kaniya. Pagkahagis sa kaniyang balabal, nagmamadali siyang tumayo at lumapit kay Jesus. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo?" Sinabi ng lalaking bulag, "Rabunay, ibig kong muling makakita." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Ang konteksto po nito, nandito po sa Mark chapter 10, itong mga huling mga verses ay tinatalakay po or ninanarrate po ang pagpapagaling ng Panginoon sa isang bulag na pulubi ng pangalan ay si Bartimeus. And mahalagang example po si Bartimeus sa isang taong bulag na ang kaniyang mga mata ay binuksan ng ating Panginoon. But I don't believe na physical healing lang ang ipinagkaloob ng Panginoon kay Bartimeus. I believe more importantly, ang kaniyang espiritual na mga mata ay binuksan din po ng ating Panginoon. And as a context lang po sa mga previous verses, si Jesus at ang kaniyang mga disciples ay nasa paglalakbay patungo sa Jerusalem. At sila po ay dumating sa Jericho, and this account occurs sa kaniyang paglisan sa Jericho papuntang Jerusalem. And Mark records na napakaraming tao ang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang paglalakbay papuntang Jerusalem. At hindi po nakapagtataka kung bakit ang makapal na mga tao ay talagang kasama ni Jesus at that time, because the Passover was approaching sa Jerusalem at that time. Now, itong mga bersikulo na ito ay ginagamit ito ng mga liberal scholars to assert na ang Biblia ay hindi inerrant. Conflicting daw ang record ng Biblia. At handa silang i-point itong account ni Bartimeus upang patunayan na maraming mali ang salita ng Diyos. Ang parallel passages kasi nito ay nasa Matthew chapter 20 verse 29 hanggang sa 34 and Luke chapter 18 verse 35 hanggang sa 43. Now, ganito po yung pagkakaiba, no? Ni-record po ni Mark na nasalubong ni Jesus ang bulag na tao as they were leaving Jericho. Diba, sa kanilang paglisan sa Jericho. Pero ni-record po ni Luke na nangyari po yon while they were arriving at Jericho. So alin ba talaga ang tunay, mga kapatid, mga kaibigan? Si Mark at saka si Luke ay parihong nagsasabi sa atin na iisang bulag na lalaki lang ang nandoon. Pero ang inulat po ni Matthew ay dalawang bulag ang pinagaling ng ating Panginoon. Matthew chapter 20 verse 30, ang sabi ni Matthew, may dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng lansangan. Nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila'y sumigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." At si Mark lang po ang nag-testify na ang pangalan ng tao ay si Bartimeus. At si Mark lang at saka si Luke ang nagkukonect sa healing ng bulag na lalaki sa kaniyang pananampalataya. So, conflicting ba talaga ito, mga kapatid, mga kaibigan? Itong mga bagay na ito ay hindi naman talaga problema unless
Ang isang tao ay determinado talaga na i-approach ang banal na kasulatan na merong unbelief. Sa totoo lang, wala pong conflict. Hindi naman po sinabi ni Mark at saka ni Luke na isang tao lang ang pinagaling ni Jesus. Hindi naman sinabi yung salitang lang. So nangyari lang na si Mark at saka si Luke, isang tao lang yung binanggit, si Bartimaeus. Perhaps hindi kilala niya yung pangalan ng isa pang bulag. So nag-complement po ang account ni Matthew at saka ni Mark at saka ni Luke, mga kapatid, mga kaibigan, as to whether this took place as they were arriving or they were leaving. Wala pong malinaw na kasagutan, but this is the word of God and it is absolute in truth. 'Di ba? Yung mga expressions kasi depende kasi yan sa perspektibo ng nagsulat, whether arriving or leaving, but the common denominator is that it took place sa daan po, mga kapatid, mga kaibigan. So, if an explanation is not fully known, we trust the answer of God. Kaya kailangang ilagay natin ang ating pananalig sa salita ng Diyos. Now, this is the second man na mababasa po natin na nakasalamuha ng ating Panginoon sa chapter na ito. Ang nauna pong na-record ay ang mayaman na tao. So, ang attitude ng mayaman na yon ay napaka-opposite sa attitude ni Bartimaeus. Ang mayaman na yon ay hindi niya kayang lisanin ang kanyang kayamanan. Di ba sinabi ng ating Panginoon, ipagbili mo sa mga mahihirap at ipagbili mo ang mga kayamanan mo at ipamigay mo sa mahihirap and then follow me. Pero si Bartimaeus, ang pinaka-prized possession ng beggar ay ang kanyang balabal, yung kanyang banig. Pero yung kanyang balabal, kanyang nilisan yun dahil tinawag na po siya ng ating Panginoon. He parted with his prized possession. So there's a big contrast between the wealthy man, isang influential na lumapit kay Jesus at nagtanong sana, what must I do to inherit the kingdom of God? Pero siya po ay umalis mula sa kaniyang pakikipagtagpo kay Jesus na hindi po nabago, unchanged. Nananatili po siya, kumapit siya sa kaniyang worldly wealth. Pero nananatili po ang kanyang spiritual poverty. Itong taong ito, Mark chapter 8 verse 36, ang sabi ng ating Panginoon, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Pero ang pangalawang tao na binanggit sa Mark chapter 10 ay isang bulag na pulubi na naging follower ng ating Panginoong Hesukristo. Iniwan niya ang kanyang balabal, ang kanyang cherished possession sa kanyang pamamalimos, pamumulubi, pero naging mayaman po siya spiritually. Now, kahit si Matthew ay nag-record that there were two blind men, mag-focus po tayo kay Bartimaeus. Dahil ang pangalan lang po niya ang nabanggit sa Synoptic Gospels. At titingnan po natin ang apat na bagay patungkol sa bulag na si Bartimaeus na ito. Una, his wretched condition. Pangalawa, his high view of Christ. Ang kanyang mataas na pagtingin sa ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, his commendable persistence. Di ba pinatahimik siya, pero siya po ay nag-persist. And pang-apat, the blessing bestowed on him by the Lord. Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. O aming Diyos, salamat sa inyong salita. Naway mangusap ito sa bawat isa sa amin. Katulad ng pagbubulay-bulay kaninang umaga, ang aming mga mata ay bulag before, pero binuksan po ninyo. Kami ay mga patay sa aming kasalanan before, pero binigyan ninyo kami ng buhay. At naway gayon din ang mangyayari sa mga wala pa kay Kristo sa hapong ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang wretched condition ng taong iyon, kalunos-lunos yung kanyang kalagayan dahil siya po ay bulag, mga kapatid, mga kaibigan. Meron siyang physical infirmity. Namuhay siya sa mundo ng darkness, madilim. Meron po tayong testimony ng isang tao na talagang since birth ay depektuso yung kanyang mata hanggang sa eventually siya ay totally nabulag. Hindi na nga siya nakakakita ng maayos. Nabulag siya but for some reasons may mga medical mission
Siya po ay inoperahan at naagapan. Siya po ay gumaling. Kahit yung bula ng paghuhugas ng pinggan at paglalaba, ini-enjoy niya yung mga color ng rainbow. Talagang tuwang-tuwa siya nung na-enjoy niya ang kaniyang surrounding. But this man, blind Bartimaeus, ay talagang madilim po ang kaniyang mundo. And far worse, I could surmise na siya po ay makasalanan. Hindi nakakilala sa ating Panginoon, and perhaps, although the Bible is silent, pero kadalasan, ang physical infirmities noong panahong iyon ay consequence ng kanilang kasalanan. And this is, kumaga, ang sinasabi po ng teksto, siya po ay dating may paningin, pero siya ay nabulag. So hindi naman po, silent naman po, so we cannot be too dogmatic about it. But I believe that he was born into spiritual darkness as well as all of us are. Siya po ay nakibahagi sa infirmity ng lahat ng mga tao dito sa mundo, and that is spiritual blindness. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. So wala pong ipinanganak dito sa mundo na hindi bulag spiritually. Tayo ay bulag sa kaluwalhatian ng ating tagapaglikha. Tayo ay bulag at hindi natin naunawaan kung bakit nilikha tayo ng Diyos. Ano ang purpose natin dito sa mundo, and that is to glorify God and to enjoy Him forever. And to glorify God means ipakita natin ang kagandahan ng Diyos as it is. Tayo ay bulag din sa ating lost condition at bulag tayo sa ating pangangailangan ng manunubos. Bulag tayo sa kagandahan ng buhay na na-reconciled sa ating Panginoon. Hindi nga natin na-realize na tayo ay kaaway ng Diyos. Although our conscience is telling us that we are under the wrath of God. Pero sinusuppress po natin ang boses ng ating konsensya. At lalong-lalong bulag tayo sa mga pangako ng Ebanghelyo. Justification by faith alone, in Christ alone. Bulag tayo, sa madaling sabi, sa daan tungo sa kaligtasan. Now, ang Ebanghelyo, ito po ang nakapagtataka. Parang si Lazarus ba? Patay si Lazarus, binigyan ng utos ng Diyos. Lazarus, come out. Patay si Lazarus, binigyang utos. Di ba 4 na araw nang inilibing? Nagbigay ng imperative ang Panginoon kay Lazarus, Lazarus, come out. So, hindi pwedeng bakit mag-utos ang Panginoon, igayong patay naman pala, hindi naman pala kaya. There is a physical example. Si Lazarus, it was a command, Lazarus, come out. Dahil ang nag-utos ay meron ding kapangyarihan na mag-speak life. Diba? Valley of the dry bones during the time of Ezekiel. Prophesy. At ang dry bones ay nagkaroon ng buhay. From dead, dry bones, naging living beings, mga kapatid, mga kaibigan. So, the gospel comes to blind sinners. Ang Ebanghelyo ipinangaral natin sa mga patay, sa mga totally depraved, and wonder of all wonders. Ang mga tao ngayon naghahanap ng milagro, ang mga charismatics naghahanap ng milagro, di ba? Parang na-fascinated sila sa mga healings, mga miracles. Pero ang pinakamilagro ay isang taong patay sa kasalanan, walang pagtibok para sa ating Panginoon, pero na-transformed. Nabago po ang buhay, nabago ang kanyang pagtingin sa Diyos. Ang Ebanghelyo ay dumarating sa mga bulag na makasalanan at nagbibigay ng paningin sa mga bulag na makasalanan. Ito po yung propesiya ni Prophet Isaiah sa Isaiah chapter 9 verse 2. Please turn there. Isaiah chapter 9 verse 2, this is the description ng bayan ng mga makasalanan. Ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman. Sa kanila sumikat ang liwanag. Referring to the people there sa Nazareth na
nadaanan ng ating Panginoon sa kanyang earthly ministry, yung mga madidilim na lugar na yon ay nakakita ng liwanag. At ano ang purpose kung bakit tinawag ng Panginoon si Apostle Paul bilang apostol sa pangangaral ng salita ng Diyos? Ano ang purpose? Hindi dahil makapangyarihan si Pablo ha, pero ito yung purpose. Acts chapter 26 verse 18. Please turn there. Tinawag si Pablo sa paglilingkod bilang mangangaral, bilang apostol, and I believe this applies to all preachers of the gospel. Ang sabi dito, upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Just open your mouth, dear brother in the Lord, who is convicted to preach the gospel. Just open your mouth and leave the result to God. Just open your mouth. When you open your mouth and when you proclaim the gospel, you are actually releasing the sharper than the double-edged sword out of your mouth. At maaring gamitin yan ng Panginoon bilang sangkap upang ang mga bulag ay makakita, upang ang mga patay ay magkaroon ng buhay. So kalunos-lunos po ang kalagayan ng bulag na tao na yun. Siya po ay bulag. Pangalawa, siya po ay mahirap. Siya po ay pulubi. At katulad ng rich young ruler na binanggit na una pa sa Mark chapter 10, itong taong ito ay nananatili talaga sa kanyang kalagayan, sa kanyang earthly condition. Hindi katulad noong rich young ruler, kontento siya sa kanyang earthly condition. Ang kanyang idol, ang nagbablind sa kanyang isipan, ang pera po, ang kanyang kayamanan. Meron siyang sense of satisfaction. Nakita marahil ng taong iyon that he was above the poor. And meron siyang kaisipan na maaring karapat-dapat siyang makatanggap ng mga blessing na ito. Kung bakit siya pinayaman, di ba yun ang doktrina ng mga tao nung panahong iyon? Kung maigi ang kalagayan mo sa buhay, you must be okay in the sight of God. Yung mga mahihirap, sila ang makasalanan. So merong self-righteousness. Now ultimately, kakaunti lang po sa mga mayayaman na tao dito sa mundo ang nakakakita sa kanilang sarili as wretched sinners before God. Hindi naman totally zero, pero ang sabi po ni Apostle Paul kasi sa 1 Corinthians chapter 1, hindi po marami sa inyo ang galing sa prominenteng background. Hindi po marami sa inyo. So, hindi naman totally zero. Pero few rich people, according to the Bible, will see themselves as wretched before God. Mark chapter 10, verse 23. Ang sabi po ni Jesus, si Jesus na mismo ang nagsasabi, at sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Mark chapter 10 verse 25, mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. And this is precisely the problem of many people in the world today. Now, sa araw po ng paghahatol, they will cry out that they are being treated unfairly. Di ba? Sila pa ay magrereklamo. Matthew chapter 25 verse 44. Ang sabi po dito, Matthew 25 verse 44, pagkatapos ay sasagot din sila na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom o uhaw, o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit, o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? So mga ngatwiran sila. They do not see themselves as spiritually impoverished people, self-righteous people. Hindi talaga nila nakikita ang kanilang sarili na destitute, wretched in the sight of God. Matthew chapter 7 verse 22, and this is a prophecy mula mismo sa bibig ng ating Panginoon. And take note, hindi po ito kakaunti, marami. Matthew 7:22, ang sabi dito, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan
at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. So this is what happens to self-righteous people, na hindi nila nakikita ang kanilang sarili as spiritually wretched, spiritually poor, spiritually destitute, na iniisip nila na okay sila sa harapan ng Diyos. If you are satisfied with yourself spiritually because of your self-righteousness, then know for sure that the opposite of blessed is cursed. Di ba ang sabi po ng Panginoon, blessed are the poor in spirit. Di ba? Blessed are the poor in spirit. Pero kung hindi ka poor in spirit sa pakiramdam mo, dahil ikaw ay mabait, ikaw ay matulungin sa kapwa-tao, nagbibigay ka ng pulubi sa mga mahihirap, you are good, you are righteous before your sight, naglilitanya ka, nagre-recite ka ng mga mabubuting gawa mo, then the Bible tells you, my dear friend, you are not blessed, you are cursed. Blessed are the poor in spirit. Yung nakakakita na siya ay makasalanan. Hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, and because of that, siya po ay magmamakaawa kay Kristo. Siya po ilalapit sa Panginoon. He must see himself as spiritually empty and spiritually bankrupt. Matthew 5:3, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Now, ang nangyari sa taong binuksan ng Panginoon ang kanyang pag-iisip, ang kanyang self-righteousness ay magiging self-abasement. Yun ang patutuon ni Pablo sa Romans chapter 7. Before ay talagang buhay siya sa kanyang pakiramdam. Mayaman siya. But when he was confronted by the law, he died. Nakita niya na siya po ay destitute. Nagkaroon po siya ng self-abasement. At ang kanyang poverty, ang kanyang karukahaan sa kanyang espiritu, ang magtutulak sa kanya na lumapit kay Kristo upang magmamakaawa. Now, itong si Bartimeus, mga kaigsuunan, nakita niya ang kanyang kalagayan. Siya ay bulag, siya ay pulubi. Kaya siya ay sumigaw, maawa ka sa akin. Anak ni David, son of David, have mercy on me. Yan ang nagtulak sa kanya. He understood his wretched condition. Kaya siya ay sumigaw. Hindi po siya mapigilan. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus na taga Nazareth, nagsimula siyang magsisigaw at magsabi, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. At sinaway siya ng marami na siya ay tumahimik, ngunit siya ay lalong nagsisigaw, anak ni David, mahabag ka sa akin. That's the first point. Ang kalunos-lunos na kalagayan ni Bartimeus, pero ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan ang nagtulak sa kanya papunta kay Jesus. Naway makita mo rin ang kalunos-lunos na kalagayan mo, kaibigan. Makita mo na wala ka talagang ipagmamayabang sa harapan ng Diyos. You are under the wrath of God. At naway, kung makita mo ang kalunos-lunos na kalagayan mo, ikaw ay maudyok na tumakbo papunta kay Kristo. Pangalawa, ang mataas na pagtingin ni Bartimeus sa ating Panginoon. Ang mga tao dito sa mundo, iba-iba ang kanilang opinion patungkol kay Jesus. Maraming mga tao, lalong-lalo na ang mga scholars daw, dinidismiss nila ang ating Panginoon easily. Fairy tale lang daw. They ignore the gospel as irrelevant in our generation today. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa dyan? Langit, impyerno, kaligtasan? That's fairy tale. Kindergarten lang yan. Now, meron ding iba na nagpipretend na sila ay tagasunod sa ating Panginoong Hesukristo, pero sa totoo lang, wala talagang claim ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Pinapatunayan nila na ang kanilang pag-ibig ay ang kanilang idols ng kanilang puso, ang mga bagay dito sa mundo. At ang ating Panginoon ay isinasantabi nila sa kanilang buhay. Maaring ang pagtingin nila kay Jesus ay excellent teacher, religious leader, figurehead ng Christian church. Pero hanggang doon lang, hindi si Kristo Diyos ng kanilang buhay. And this has always been the case of millions of people in the world. Mataas ang kanilang pagtingin kay Jesus. They speak highly of the Lord Jesus Christ, but in their lives, Jesus Christ is not their Lord. Pero ang mga tao
na lumalapit kay Jesus. Tunay na lumalapit. Nakikita nila ang ating Panginoon kung sino ba talaga siya. Gaya na nakita ni Bartimeus, ang tawag po niya sa ating Panginoon, Son of David. Now, ang ibig sabihin ng Son of David, that is a messianic expression. So, ibig sabihin, believer ito si Bartimeus. At hindi po natin maaring i-dismiss ang significance sapagkat kakaunti lamang po ang kumilala na si Jesus, ang Son of David. Ibig sabihin, the promised Messiah. Mark chapter 8, verse 27 to 30. Tinanong si Jesus kung sino ba talaga siya. Ang sabi dito, nagtungo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa mga nayo ng Caesarea sa Filipos at sa daan ay tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa sinasabi ng mga tao? At sinabi nila sa kanya, si Juan na tagapagbautismo. At sabi ng iba, si Elias. At ng iba pa, isa sa mga propeta, at tinanong niya sila, ngunit sino ako ayon sa sinasabi ninyo? Sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ikaw ang Kristo. Mahigpit na iniutos niya sa kanila na huwag nilang sasabihin kanino man ang tungkol sa kanya. Now, paano nalaman ni Pedro na si Jesus ang Kristo? Sinabi dito sa Matthew chapter 16, verse 16 and 17. Ang sabi po dito, Matthew chapter 16, verse 16 and 17, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. So for a person to acknowledge Jesus Christ as the Christ, the Messiah, the Lord and Savior, it means na ang kanyang mga mata ay binuksan ng Diyos. Nakita niya at nakilala niya si Kristo kung sino ba talaga siya. At ang tunay na lumalapit sa Panginoon para sa kaligtasan, sila yaong mga nakakakita ng tunay kung sino si Jesus sa kanilang buhay. You used to be the Lord of your life. You used to follow the desire of your heart, which is sin. You used to obey the sinful cravings of the flesh. But then, nakita mo ang ugliness ng kasalanan, nakita mo ang kalunos-lunos na kalagayan mo sa harapan ng Diyos, at nakita mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. The Lord, the Savior. Tinalikuran mo ang kasalanan. At lumapit ka kay Kristo ang Diyos ng katuwiran, naglingkod ka sa banal na hari. You cannot do that kung hindi mo nakita si Kristo bilang siya. Kasi meron naman talagang nagpuprofess na Christian, pero in name lang. Baga decoration lang ang Christianity sa kanilang buhay. Hindi pa rin si Kristo ang nasusunod, sila pa rin ang nasusunod. So ornamental Christianity, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi nila nakita si Kristo sa kanyang pagkasiya. Ang nakita lang nila is that outwardly they love to be identified with the people of God. Lalong-lalo na kung fashionable ang church. May mga lipunan kasi na fashionable ang church. Lalong-lalo na ang Reformed theology. Fashionable, gustong maging member sa church. Nag-submit na for membership interview. Marunong na-articulate ang gospel. Na-articulate ang salvation intellectually. Pero tingnan mo ang buhay, hindi si Kristo ang Diyos ng kanyang buhay. Walang bunga. Sa kanyang bibig, si Kristo ay Lord. Pero sa output ng kanyang buhay, hindi talaga si Kristo ay Lord. Sideline lang ang Panginoon sa kanyang buhay. But this man, Bartimeus, tinawag niya si Jesus na Son of David. Meaning to say, kinilala niya na si Kristo ang Mesiyas. Isaiah chapter 35, verse 5. Kung magkagayoy, mamumulat ang mga mata ng bulag at ang mga tenga ay ng bingi ay mabubuksan. Psalm chapter 146, verse 7 to 8. Ito ang nangyari kay Bartimeus, na naglalapat ng katarungan sa naaapi, na nagbibigay ng pagkain sa nagugutom, pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo, binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag, ibinabango ng Panginoon ang mga nabubuwal, iniibig ng Panginoon ang matuwid.
So ito yung messianic prophecy na natupad sa ating Panginoong Hesus Kristo. And we should also note that by that time na si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, lahat po ng mga tao ay nagsisigaw, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Pero later, sila din yung sumigaw na crucify him, crucify him. Tingnan natin ha. Huwag tayo pong magpadala sa crowd. Kaya sa ating membership dito sa church ay ini-interview talaga natin. Ini-interview po natin, inaalam po natin ang tunay na kalagayan ng kaluluwa ng isang tao. So isa pa, tinawag po ni Bartimeus ang ating Panginoon na Rabboni. Rabboni. Aramaic expression yon na teacher. Pero ang Rabboni kasi, personal kasi yun eh. Ang ibig sabihin is my teacher. So hindi lang siya simpleng teacher, but my teacher. Ang iba, ang tingin nila sa ating Panginoon, excellent teacher, pero ang pagtingin ni Bartimeus ating Panginoon is my teacher. Marami pong mga tao sa ating panahon ngayon na ang kanilang pagtingin kay Kristo was a great teacher, pero hindi po their teacher. Hindi my teacher. At ang patunay niyan, they spend less time sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi nila ini-equate ang Sunday school at ang preaching bilang pangungusap ng Panginoon sa kanilang buhay. At madali lang sa kanila na i-disregard ang salita ng Diyos. Madali lang para sa kanila na i-miss ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Now, kung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, it means tinatanggap natin ang kaniyang salita at sinusunod ito. Rabboni, my teacher. John chapter 14, verse 23 and 24. Ang sabi po dito, John chapter 14, verse 23 and 24, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang iyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. So ang tunay na katulad ni Bartimeus na Rabboni, my teacher, sila yung tumatalima sa salita ng Diyos, tumutupad sa salita ng Diyos. Na ipapakita po natin, idodraw po natin mula sa Gospel ni Matthew, ni Mark, at saka ni Luke, mga kapatid, na tinawag ni Bartimeus ang ating Panginoon na Lord. Hindi lang Rabboni, hindi lang my teacher, but Lord. Matthew chapter 20, verse 30. So kinilala niya si Jesus bilang Lord, bilang Panginoon, bilang Hari ng kanyang buhay. Matthew 20:30. May dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng lansangan. Nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila'y sumigaw na nagsasabi, mahabag ka sa amin, anak ni David. And the title, Son of David, is equivalent to Lord. Pangatlong punto, makikita natin ang commendable persistence ni Bartimeus. For most people, ang paglapit kay Kristo at ang pagsunod kay Kristo hindi po high priority. Hindi high priority. Ang daling mabitag ng mga bagay dito sa mundo. Hindi high priority ang kanilang pagsunod kay Kristo. Maaring mag-join sila sa church as long as the church doesn't make any high demands. Gustong-gusto nila ang church na walang demand. Kaya may nagsasabi na ayokong magpa-member sa Herald of Grace. Bakit? Mahigpit sa Sabbath. Ibig sabihin, mahigpit sa batas ng Diyos. Mahigpit sa obedience sa batas ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Hindi nila ma-articulate, mahigpit sa Sabbath. Kaya ayaw magpa-member. Gusto nila ng attender kasi they do not want to become part of the church na mataas yung demand. Pero mataas talaga ang cost of discipleship. Ang sabi po ng ating Panginoon is i-deny natin ang ating sarili. Lisanin ang lahat at sumunod sa Kanya. So,
May mga tao that they want to join a church as long as it doesn't make high demands. Gustong-gusto nilang magtago lang sa crowd. Ito yung problema ng mga mega churches na hindi nakakakilanlan sa isa't isa, hindi na oversee. Sa gusto nila, come and go. Walang demand. Ang pagsunod nila sa Panginoon ay hindi po high priority. Ang kanilang paglilingkod sa Diyos ay half-hearted. Now, ang mga tunay na lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo ay talagang ginagawa nila si Kristo as their highest priority. Pinakamataas na prioridad ng kanilang buhay. Ang nakita natin yung persistence ni Bartimaeus, pinatahimik na siya. But no, Jesus Christ was his prime priority at that time. Bahala kayong mga distraction, mga hadlang. Huwag ka munang magsimba ngayon. Ano muna tayo? Picnic muna tayo. Minsan lang namang nangyari ito reunion ng mga high school batch. Di ba? Huwag ka na lang munang pumunta sa church ngayon. Skip ka muna. Maunawaan ng Panginoon yun. So, maraming mga hadlang. Kahit kaunting ubo at sipon ay ginagawang mabigat na dahilan na hindi na pupunta sa church. Kaunting sakit ng ulo. Pero si Bartimaeus, the crowd, remember it was the crowd who intimidated him. Nagpatahimik sa kanya. Pero hindi siya natinag doon because getting the attention of Jesus Christ and having Jesus Christ in his life was his priority. At sinaway siya ng marami na siya'y tumahimik, ngunit siya'y lalong nagsisigaw. So kung meron palang mga hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon, pamilya man natin ang humahadlang sa atin, kung talagang nakikilala natin ang Diyos, mas lalo tayong maging persistent sa pagsunod sa Kanya. Na meron tayong charity pagdating sa mga virus, mga bakterya, sa mga respiratory diseases. Meron tayong charity sa ating panahon ngayon. Ang tinutukoy ko is yung mga ordinaryong mga allergy, pero meron tayong dahil sa ating kapanahunan ngayon. Hindi tayo uncharitable pagdating sa bagay na yan. So, Bartimaeus was not to be denied. At ito po yung nature ng pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Libre tayong makapasok sa kaharian ng Diyos. But remember, hindi papayag si Satanas na ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos without a fight. So meron talagang mga hadlang, mga kapatid, mga kaibigan. Libre ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Binuksan ang access sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. But will Satan allow you to enter the kingdom of God without a fight? Oh no. Ang dami pong mga hadlang. And you have to wrestle your way to the kingdom of God. Pakinggan natin si Thomas Watson. Though heaven be given to us freely, yet we must contend for it. The Christian is resolved, come what may, he will have heaven. That's Thomas Watson. Talagang nagsusumikap, meron pong struggle. We are not saved by our effort, but no person is saved without exercising an effort. Again, we are not saved by our effort. Pero wala pong taong naliligtas na passive. No, kinakailangan talagang siya po ay mag-struggle to enter the kingdom of God. But his salvation is by the merit of Christ's blood and righteousness alone. At nawa po ay admonishment ito para sa lahat ng mga hindi pa talaga nagtiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag mong squander ang opportunity. Marami pong mga tao na grabe na yung mga hadlang sa kanilang pagsunod sa Panginoon pero hindi sila natinag. Pero ikaw, you are given all of the comfort. Yung Bible mo, nasa cellphone na. Di ba? Yung mga e-books, Christian e-books, nandyan na. Ang mga magulang mo ay pupunta sa church, may mga sasakyan pa marahil, so comfortable ka. Pero ang puso mo ay wala pa rin sa pagpunta dito sa church, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Samantalang yung mga Christians noong una ay talagang kalayo-layong kilometro yung kanilang mga nilalakad. Papunta lang sa church. Snow pa. Di ba? Merong isang babae na gustong bumili ng Bible. She really prayed for the Word of God. Tapos nung pagpunta niya doon, isa na lang ang Bible na available. Nabili na ng lalaki. Pero nakita ng lalaki na itong matandang babae ay talagang katakot-takot na snow ang kanyang nilusong para makabili lang ng salita ng Panginoon, ng Bible.
Makakuha lang ng kopya. So sinabi ng lalaki, sige, sa'yo na lang yan. Sa kanya na ipinagkaloob. That was their struggle before. Pero mga kabataan ngayon, you are given all of the comfort. Huwag po nating squander ang pagkakataon. Take this opportunity to know the Lord Jesus Christ. Hebrews chapter 3 verse 7 to 8. Ito yung meditation natin nung nakaraan. Ang sabi po dito, kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, gaya ng sa paghihimagsik, gaya ng sa araw ng pagsubok sa ilang. Only in this life, mga kabataan, mga kaibigan, only in this life, ang awa ng Diyos ay inaalok sa inyo. After this life, wala nang chance, wala na. Dito lang talaga sa buhay na ito. Squander mo ba ang pagkakataon na makilala mo ang ating Panginoon? Kung si Bartimeus ay inisquander niya ang kanyang opportunity dahil tumahimik siya at nagpatinag siya sa paghahadlang ng mga tao sa kanya, kung pinalagpas niya yon na opportunity, malamang nagpatuloy siya sa kanyang kabulagan. But no, he fought his way to Christ. Sumigaw siya all the more. Yun po ang hamon po para sa bawat isa sa atin. And then finally, nakasumpong siya ng pagpapala. Jesus Christ was moved with compassion. Kung babasahin po natin ang verse 32 hanggang sa verse 33, nakikita natin that Jesus Christ was resolute to go to Jerusalem. Nagtataka ang kanyang mga disciples. Ang crowd ay natakot. Now, the entire crowd is moving ahead like a great wave. But now, ang ating Panginoon suddenly, siya ay tumigil. Siya ay tumigil. Lumingon ang ating Panginoon at one moment ay nirebuke pa nga siya ng crowd kung bakit siya tumigil. Pero, ang sabi po ng verse 49, tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. Tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, matuwa ka. Hindi ko alam kung encouragement ba ito. Di ba pinatigil nila ang bulag na si Bartimeus? And then sinabi nilang, matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. Hindi ko alam kung may pabalang ba ito. Pasalamat ka. Parang ganun siguro. Hindi ko lang alam. We do not know. Pero I cannot decide based on the tone of the language. Matuwa ka, tumayo ka, tinatawag ka niya. The point is, nakikinig ang ating Panginoon sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya. Si Bartimeus po ay sumigaw para sa awa at habag ng Diyos at ipinagkaloob ito ng Panginoon sa kanya. Pinagaling siya ni Jesus mula sa kanyang physical blindness, but more importantly, siya po ay gumaling sa kanyang spiritual blindness. Verse 52, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Meaning to say, he became a follower of Jesus. Hindi siya bumalik sa kanyang pwesto sa pamamalimos. He became a follower of Jesus Christ. Meaning to say, on the way of Jesus Christ to Jerusalem. Now, marahil kasama siya sa crowd na sumigaw, Hosana, doon sa Jerusalem. Pero tunay ang kanyang pagsigaw sa papuri, hindi nakarecord. Ang mga tao ay sumigaw, crucify him later. Pero si Bartimeus, malamang ang kanyang puso ay nagdurugo. Sapagkat bakit i-crucify itong nagpagaling sa akin? Isa siya sa mga tumindig para sa ating Panginoon. Hindi siya natakot. Hindi siya natakot, mga kapatid. He became a follower of the Lord Jesus Christ. Ang tanong dito, are you a follower of Christ? Ang sinabi po ng ating Panginoon kay Bartimeus, what do you want me to do for you? Now, ano ba talaga ang gustong gawin? Ano ba ang gusto mong gawin ni Jesus sa iyo, kaibigan? Baka naman ang paglapit mo sa Panginoon ay, Lord, naway makapasa ako sa exam, which is not wrong. Lord, naway makabili ako ng aking first car. That's not wrong also. Lord, or baka sa temporaryo lang ng mga bagay dito sa mundo. But the greatest blessing na matatanggap mo mula sa ating Panginoon is, Lord, have mercy on me, a sinner.
And Jesus Christ is willing to grant mercy to any penitent sinner. Sabay ang pangako na kahit ang kasalanan mo ay pulang-pula, kaya itong paputiin ng Diyos na parang nieve, na parang balahibo ng tupa. Why don't you cry out to Him, my dear friend, kung ikaw ay wala pa kay Kristo? Lord, have mercy on me, a sinner. Of course, hindi mo isisigaw yan kung hindi mo nakita ang kalunos-lunos mong kalagayan. Naway katulad ni Bartimeus ay nakita mo na ikaw ay makasalanan, kaibigan. Nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos, pero sa pamamagitan ni Kristo, ang puot ng Diyos ay mapapawi sa pamamagitan ng kaniyang dugo at katuwiran. Do not squander this opportunity. How will you escape if you reject, if you neglect so great a salvation? How will you escape? Maaring ito ang pinakahuling sermon na marinig mo sa buhay mo. We do not know. Come to Jesus Christ, my dear friend, just as you are, and ask Him to rescue you and to deliver you and to save you, and you will be saved. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa hapong ito. Nawa ay nangusap kayo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo. In Jesus' name we pray. Amen.